Okay, hello. Magandang araw sa inyong lahat. I'm Mr. Arvin Villamor Piadina. I will be presenting to you a topic na I guess vital talaga sa atin ngayon, lalo-lalo na sa medyo confusing yung times dahil nga sa hindi natin, wala kasing prototype tong nangyayari sa atin ngayon eh. Ang pinakahuling pandemic ay nung Spanish influenza pa way back 1910s. So apparently lahat tayo ay nangangapa ngayon. So ano ba yung topic natin ngayon? For today, it's the pandemic to endemic learning. But apparently, akala natin nung end ng 2021, ngayong pagpasok ng 2022, ay magiging endemic na sana tayo dito sa Pinas at dito sa buong mundo. Kaya lang, unfortunately, nagkaroon ulit ng surge yung COVID-19. May mga variant na mga lumabas pa, mga Omicron and Delta. So nagkaroon tayo ng medyo mataas na bilang ulit ng mga infected. So nasa pandemic pa rin talaga ngayon. Actually, I thought about this topic last December kasi nga medyo nanuneutralize na yung pag-surge. Kumbaga parang nahihinto na sana. Pero evidently hindi nga nangyari. But anyway, hit na lang natin yung mga talking points dito sa topic na to. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng idea for you, fellow educators, saka future teachers din, na makapag-provide tayo ng konting kaalaman on how to attack the teaching. Magkakaroon tayo ng mga teaching approaches at saka teaching tactics kung ano yung pwede sa panahon ngayon ng pandemic. Magkaiba ang face-to-face kaysa dun sa remote learning setup. Sobrang magkaiba. Kaya nga, yung mga ginagawa natin noon bilang teachers sa face-to-face, bulk noon, hindi natin pwedeng i-apply today. Hindi talaga uubra. So, tingnan natin, siyasatin natin kung bakit hindi uubra at kung ano sa palagay natin yung pwede nating magawa na sa ganun magkaroon ng continuity yung formal education ng ating mga students. Okay? So, pandemic to endemic, academic restart, teaching approaches, and strategies. Okay? So, pandemic tayo ng pandemic, tsaka endemic tayo ng endemic. Actually, ano yan tatlo yan pandemic, epidemic, endemic. So, let us differentiate muna natin silang tatlo. Okay? So, what is pandemic, what is endemic, and what is epidemic? Pagka sinabi natin, nandito tayo ngayon sa pandemic. When we say pandemic, it is when there is a sudden increase in cases spreading through several countries, continents, or the whole world. Disease to disease, okay, or virus, or illness, na talagang lahat halos ng bahagi ng globe, lahat halos ng bahagi ng mundo ay meron. Yun ang ibig sabihin ng pandemic. At nandoon pa rin tayo ngayon. Nakala natin tatawid na tayo papuntang endemic Pero hindi pa pala. Bakit? Ano ba yung endemic? Endemic naman, yun yung endemic disease, it is constantly present in a certain population or region with relatively low spread, or there may be periods when it doesn't affect people at all. Akala natin papunta na tayo dyan. But unfortunately, hindi. Okay, then there is an epidemic disease. It is when there is a sudden increase in cases spreading through a large population like a country. So parang outbreak yung epidemic. At nandito tayo sa pandemic ngayon. So distinguish na natin yung bawat isa at kumbaga na-qualify na natin na tayo ay hanggang ngayon ay nasa pandemic pa rin at hindi natin alam kung hanggang kailan pa to matatapos. Yung Spanish influenza, years bago yan na-stop. Okay? So, hindi natin alam kung ganun yung magiging trend ngayon. Maraming nagsisilabas ng mga news. Pero, let's hope for the best na lang talaga. Okay? For the meantime, we have to make the best out of everything that is happening around us. Whatever it is. Okay? So, kung ano yung meron tayo, yun ang kunin natin. Yun ang palawigin natin, yun ang patatagin natin. Nang sa ganun, magkaroon ng continuity yung ating sinumpaan nating profesyon. Ano ba yung sinumpaan nating profesyon?
makapagturo tayo ng tama at maayos at na kumbaga akmang-akma sa panahon ngayon para sa ating mga estudyante. Okay? So, next. So, pandemic learning. Ano ba yung pandemic learning? So, it gave rise to remote learning setup. Yung mga remote learning setup, hindi yan online class lang talaga. No, hindi. Yun ang misconception ng mga ibang institution eh. Yung na ang remote learning setup is purely online. No, it's not. Yung remote learning setup, yun yung mga nagsilitawan ngayon mga digitized na platform. Like yung online learning or online class na yun ang modalities na ginagawa nila or through modules naman or correspondence. Ano ibig sabihin ng through modules or correspondence? Say for example, this institution, halimbawa gagawa sila ng mga modules, learning modules, nang sa ganun, i-distribute nila sa mga students nila. Kumbaga, nandun na lahat ng topic, nandun na lahat ng mga pag-aaralan ng mga learners, ng mga students nila. And then, sa self-paced, sa bahay nila, ng mga estudyante, doon nila sinasagutan yung mga questionnaire doon sa modules na yon. And then, finally, yung combination ng both online at saka correspondence na modalities. So, ito yung pandemic setup. Okay? Again, uulitin natin, hindi to talaga exclusive sa online class, hindi. Okay, tatandaan natin, mamaya tatalakayin natin pero papahapyawan na lang natin ngayon, no? Okay? So, tatandaan natin, hindi lahat ng mga students natin ay merong kapasidad para mag-online class. At hindi rin natin sila pwedeng i-deprive sa gusto nila o gusto ng magulang nila na maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Wala silang device, wala silang gadget, hindi yun dapat maging hindrance. Yun ang tatandaan natin bilang educator. Okay? Hindi yun dapat maging hindrance sa kanila para hindi na sila makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Hindi dapat. Yun ang dapat parang maging foundation ng ating discussion today. Okay? So, iisipin natin, isasaalang-alang natin dapat po. Okay? Para sa lahat. Hindi para sa iilan lang, hindi para dun sa karamihan lang, kung hindi para sa lahat. Kailangan ma-accommodate natin lahat-lahat ng mga learners natin. And ma-accommodate natin yan through these various setups. Okay? Digital platform, modules, or correspondence kung tawagin, and a combination of both. Okay? So, bakit ba kasi nagkaroon tayo ng ganung mga setup? Kasi masyado ng alarming, hindi pala alarming eh. It's very, very significant yung mga numbers, talagang highly alarming na doon sa mga naapektuhan dahil lahat naman ng mga eskwelahan sarado. So we are talking about 1.38 billion students or learners na naapektuhan. Actually, itong data na to, kung mapapansin nyo yung sa screen, yung data ng UNESCO na to, ito pa ay nung March 2021, 1.38 billion na apektuhan. Okay? At meron pang mga mag-aaral pa pagkatapos noon, itong pagpasok nitong school year ng 2021-2022. Meron pa mga mag-enroll. So, naturally, tataas talaga to. Mas mataas pa kasi dito sa 1.38 billion. Okay? So ganon ang apektadong mga students natin. Okay? Next. So ano dapat natin gawin kung ganun nakaka-alarma na yung bilang, yung mga numbers? So ano dapat natin gawin? 2 words ang aking naisip para dito. Kasi alam ko dapat this should go hand in hand. Palagi. Maski naman sa ibang field, strategy and the way to adapt, palagi it goes hand in hand. So we have to strategize and we have to adapt. Meron tayong mga tactics or strategies na pwede nating maisip na pwedeng gawin, pero apparently hindi siya adaptable eh. Hindi kayang i-accommodate dito sa setup natin ngayon sa pandemic learning. Gusto naman nating ma-adapt yung setup, pero yung strategy natin lacking or mali para dun sa setup na yon. So,
it goes hand in hand. We have to strategize and we have to adapt. Okay? So, ano yung dapat natin gawin? We have to develop tactics. Tactics, ginagamit yan sa gera eh. Di ba? When we say tactics, ginagamit yan sa battle. Yan. Sa games. Yan. Tayo ay nasa, aminin man natin o hindi, tayo ay nasa gera ng ating buhay. Okay? So we have to develop tactics ngayong panahon ng pandemic. Yung tactics na ano, na we will be reinventing teaching and learning. Hindi talaga uubra yung dati nating nakasanayan, yung norms. Okay? Actually, wala nang norms ngayon. Meron nga tayong tinatawag na new normal. Wala na yung dati. O, wala na yung traditional. Hindi natin pwedeng i-apply yun. So, reinventing teaching and learning. Two-pronged yan. Okay? Two-pronged. Para sa teacher, at para sa mga students palagi. Hindi tayo pwedeng mag-isip ng para sa teacher lang. Hindi tayo pwedeng mag-isip ng para sa students lang. Two-pronged yan or two-way yan palagi. Okay? A teacher should have broader perspective on how to deliver learning in the most appealing way. Okay? So, when we say broader, it encompasses a lot of things. It should encompass everything nga eh. Kasi broader dapat. Lahat ng pananaw mo, perspective is pananaw. Okay? Lahat ng yung perception natin dapat malawak. Hindi dahil sa bibigyan ko kayong halimbawa. I for one nung unang mga years ko ng pagtuturo, I set the bar high. So high. Talaga ang katwiran ko palagi, parehas lang kayo ng mga librong ginagamit. Parehas lang kayo ng homework. Parehas lang kayo ng teacher ako. Pare-parehas lang kayo eh. So, bakit siya nakakuha 100, bakit ikaw hindi? Dati ganun ang thinking ko eh. Dati ganun. Mali pala yun. That is wrong. Why? Hindi lahat ng mga estudyante natin ay merong pare-parehas ng kakayahan. Itong topic natin, magkakaroon to ng pinaka-final topic mamaya at ma-enhance natin, ma-expound pa natin tong sinasabi ko na to ngayon. Okay? Yun yung OBE. Okay, going back. Okay? So, dati kasi ganun. Hindi. Kailangan parehas kayo dahil parehas lang ko ng tinuturo. Parehas ng lesson. Parehas lang ko sinusulat sa blackboard. Parehas naman kayo nagsusulat. Parehas naman kayo ng kapal ng notebook. Parehas naman tayo ng parehas ng assessment. So, pare-parehas. Bakit siya nakakuha 100? Bakit ikaw hindi? Tamad ka lang. Yan yung mga ano eh. Yan yung mga palagi nating inaatake ng mga teachers. Tamad ka lang. Yan. In part true yun. Meron talagang mga estudyante na tamad. Pero, kailangan meron tayong benefit of the doubt palagi sa panahon ng pandemic. Kung face-to-face to, granted, pwede nating siguro sabihin na hindi, kailangan gawin mo yung ginagawa niya. Pero hindi, remote learning setup to eh. Tandaan nyo, walang socialization ng mga yan. Ang mga students natin. Okay? Solo yan sa bahay, nababaliw yan, napapraning yan, hindi yan makalabas. So yung yung coping mechanism ni student A, hindi the same dun sa coping mechanism ni student B. Sa PE nga, di ba, isa sa mga 4 na domains ng fitness yun. Tama, emotional fitness, ability to cope with certain problems. Bawat estudyante, hindi sila kanya-kanya ng coping mechanism. Kaya nga yung learning, yung tawag doon, yung cortex, yung the way they extrapolate things, the way they handle things, the way they handle the lesson, iba-iba kumpara dun sa bawat isa. Okay? So tatandaan niyo palagi, you have to be broader in perspective kung kayo ay magiging teacher at kung kayo ay teacher na ngayon. You have to be broader in perspective. Hindi natin kino-compromise yung quality ng education dito. Ang sinasabi lang natin is we have to be broader in perspective. Ibig bang sabihin we have to be more considerate? Of course. Kasi nga, ang puno ng mangga, ang bunga hindi yan sabay-sabay nahihinog. Tatandaan niyo yan.
Pero yung mga hindi nahinog kagad, eventually may hinog yan. At it's up to you para in-nurture yan, hintayin mahinog. Ganun tayo dapat bilang teacher. Okay? So, naunawaan na natin dapat yung concept kung paano tayo makaka-devise ng tactics sa teacher. Paano naman doon sa learner? You students, okay, kayo, you have to dig deeper as to what you really want to achieve. Ano ibig sabihin nito? You are not in school to manufacture grades. No. You are not in school just to graduate. No. You are not in school just to pass the subject. No. You are in the school, first and foremost, to learn. And pagka natuto na tayo, we will apply lahat ng mga natutunan natin dun sa field ng specialization natin. Kung ang mind setting natin is kaya tayo nag-aaral para graduate, para makagawa ng assignment, para matapos lang tong lesson, para matapos lang yung syllabus, para matapos lang yung subject, para matapos lang yung course, talo na tayo kagad. Tatandaan nyo, you have to dig deeper. Bakit ba kayo nag-aaral? Nag-aaral kayo para magkaroon kayo ng tools or ma-equip kayo ng mga tools para nang sa ganun, pagka nakagraduate na kayo, kayang-kaya nyo na yung kung ano man yung field na napuntahan. Okay? So yun, yung dalawang iisipin natin pagka tayo ay magde-develop ng tactics, pag tayo magde-design ng tactics sa pagtuturo, iisipin natin na yung teacher, broader dapat yung horizon ng mind niya at saka yung mga students dapat you have to dig deeper as to why you are in school. Okay? Next. So, nandun na tayo sa developing tactics. Okay? So, ano ba yung mga tactics na pwede nating isa-isahin? Actually, itong topic na to, dapat to, it should be 1 week. kasi it's highly sensitive and it's highly volatile. Kasi why sensitive and volatile? Kasi sensitive dahil ang learning ng mga student natin sa pinaka mabigat na problemang tinahak ng planeta natin ngayon eh. Walang normal. Okay? So it's highly sensitive, it's highly volatile dahil yung mga kapasidad ng mga students natin hindi natin magawang ma-face to face. So maaaring yung iba mag-veer away, mag-stay away dun sa gusto natin silang maka-stay put lang dun sa direction na yon. So ibig sabihin, kaya tayo magde-devise ng mga tactics na nang sa ganun adaptable dito sa nakasalukuyang nangyayari. So, when we devise tactic, it should be for moving forward. Hindi tayo magde-devise ng tactic, hindi tayo magde-design ng mga tactics sa present at saka dun sa past. Kailangan pang moving forward. Bakit? Nag-aaral yung mga students natin. Kung ang dinesign nating tactics ay para sa ngayon, bibigyan ko kayong halimbawa kung confusing tong sinabi. Kung magdi-design tayo ng tactics ng para sa ngayon at hindi natin sinaalang-alang yung pag-move forward nila, chances are, mag-i-stagnate din yung growth ng pag-aaral nila. Dahil yung ginawa nating tactics, ginawa nating approach, ginawa nating strategy ay para lamang sa pangkasalukuyan pandemic. Kailangan merong accompanying pagkatapos nitong pag-aaral na to, magkaroon man ng endemic at eventually ma-wipe out man yung epidemya, makaka-adapt kayo mga students dun sa future. Kaya moving forward. Okay? Kaya yun ang kinuha nating term. Actually, si Dean Marion yung nag-coin nitong term na to na moving forward. Okay? So, kaya kinoin natin yung term na yun na moving forward. Kasi we have to consider this. Kung tayo mag-i-strategize, maski naman sa lahat ng field, sa gera, sa war, sa battle, sa sports, pagka tayo nag-i-strategize, hindi lang yung pang first quarter ang ating pinaplano. Paplanuhin natin yung second, third,
fourth quarter at pang-overtime pa kung sakasakali. Ganon din sa gera, hindi natin i-strategize, hindi natin paplanuhin yung pangkasalukuyang month na to na winter na battle. Kasi paplanuhin din natin pagkatapos na ng winter, paano na yung mga sundalo natin, ano na yung kakainin nila, ano na logistics na kailangan, moving forward. So, eto yun. Okay? So, ano-ano ba yung kailangan nating maintindihan na konsepto when we move forward dun sa mga designing tactics na yun para sa pagtuturo kung ano yung mga teaching approaches at saka strategies na yun na kailangan natin. Okay? Number one, ito, credits to Doc Ed Fermin na from CHED dito sa binigay niya sa akin na to kasi nga dito talaga gugulong lahat yung tactics natin na dapat natin gawin pagka kayo ay magtuturo na sa pandemic. Okay? So, continue with rationalized content and gradually add the ones that were excluded. When we say rationalize, ano ibig sabihin ng rationalize? Ibig sabihin yung explainable. Okay? Yung na talagang it's logical. Okay? We have to continue with the rationalized content. Na pwede ka bang say for example sa PE, pwede ka bang basketball ng 5 versus 5 sa pandemic setting? Hindi. So hindi ka pwedeng gumawa ng mga activities na 5 versus 5 setup. Hindi. Puro skills training yun. So, yun yung isang example ng rationalized content. Okay? So, isa pang halimbawa, pwede ka bang mag-design, say for example, ng pag-o-opera, say for example, medical field, pag-o-opera ng pasyente ng, halimbawa, sa ophthalmology sa mata, halimbawa, pwede mo bang gawin sa online learning yun? Apparently not. So, magra-rationalize ka ng content doon sa syllabus mo na in a way, matatakel yun, pero at the same time, kailangan nilang mag-face-to-face. So yun ang ibig sabihin ng rationalized content. Nakabuo tayo ngayon ng mga syllabus, ng mga course outline, ng mga modules specifically intended para dito sa pandemic setup. Pero at the same time, kailangan din nilang ma-realize ng mga students natin na itong ginagawa natin ngayon ay magagawa pa rin natin sa susunod na panahon kahit na moving forward na kahit na papunta na tayo sa endemic. Okay? And gradually add the ones that were excluded. So ibig sabihin, when we say gradually, paunti-unti ha. Halimbawa, wala yung 5 versus 5 basketball. Pero going to endemic na tayo. Hindi ka pwedeng magpa-5 versus 5 kagad. Kahit na pwede na yung contact sports. Hindi. Kailangan gradual yung pagiging pag-i-input mo ng mga dating nawala dun sa course mo, dun sa syllabus mo. Okay? So, gradually muna. So, kung 5 versus 5 yan, so mag-2-on-2 ka muna. 1-on-1 muna. 1 versus 1 muna sa contact sports. Then, 2 versus 2 sa contact sports. Ganun. So, hindi pwedeng abrupt na dadagdag ka ng marami. Kailangan, you should gradually add the ones that were excluded dito sa remote learning setup. Marami tayong na-exclude sa remote learning setup. Napakarami. Pero kung moving forward na tayo, going to endemic na tayo, hindi natin pwedeng ilagay lahat kaagad-agad. So gradual. Why? Ano ba yung isang rationale behind kung bakit hindi dapat abrupt? Bakit gradual lang? Kasi yung remote learning setup, yung na ibigay nating information para sa mga students natin ay para dun sa self-paced, puro homework ang dating. Puro homework lang ang concept. So yung utak nila, yung pag-iisip nila ay nandoon pa. Kung bibiglain natin yan, magkakaroon ng confusion yan sa kanila. At yung edad nila na yan, say for example, nasa 13, 14, or nasa 10 years old, 9 years old, or kung college yun, nasa 17, nasa 18, medyo hindi nila kakayanin yun eh. Di ba nga tayo pagka meron tayong bine-breakdown sa, say for example, sa sports, meron tayong bine-breakdown na set ng play, say for example, kino-compartmentalize muna natin yon, tama? Bine-breakdown drill muna natin yon. Kung
kung ang sineset natin ay para sa 5 players, i-breakdown muna natin yun ng galaw ng isa, galaw kung 2 na sila, galaw kung 3 na sila, galaw kung 4 na sila, and then eventually complete the team 5 players. So kailangan ganun ang isipin natin. Continue with rationalized content and gradually add the ones that were excluded. Pang moving forward na to. Okay? Next. Moving forward, focus on collaborative performance tasks on-site. On-site. And collaborative but asynchronous information search off-site. When we say collaborative, ano ibig sabihin? May mga kasama. Okay? Kumbaga, meron siyang katandem, ka-partner. Okay? Meron siyang group. Okay? So kung moving forward na tayo, okay, na say for example, magkakaroon na tayo ng limited face-to-face halimbawa. Okay? So kung limited face-to-face yan, see to it na yung activity mo din doon sa loob. Hindi pang individual na kasi sawang-sawa na sila doon sa individual na performances eh. So sobra na. Kumbaga for 2 straight years nandun sila sa bahay, gawa ng module, gawa sila ng assignment. So uuntiin natin gradually i-integrate natin na magkaroon sila ng socialization. Another domain in fitness, socialization. Ano yung social fitness? Ability to mingle with other people. Kailangan yung 4 na domains ng fitness, kailangan makuha natin, ma-achieve natin sa mga students natin eh. Para sila, wala namang complete, wala namang perfect na individual. But these 4, yan yung foundation na sila ay makakapag-aral ng maayos. Okay? Physical fitness, social fitness, mental fitness, and emotional fitness. Okay? So, focus on collaborative performance tasks sa on-site. And then, syempre, magpapa-assignment tayo dahil limited face-to-face naman yan. Correct? So, yung collaborative but asynchronous, when we say asynchronous, offline yan eh. Okay? Kumbaga, asynchronous na pace, offline yan. So, ibig sabihin, sa kanila na lang, sila na mismo yung maghahanap ng assignment, pero collaborative din. Group work, group assignment, magre-research sila. Off-site naman. So, yun yung isa sa mga tatandaan nating moving forward. Kailangan gradually ma-integrate na natin sa kanila na no man is an island nga. Hindi ka naman pwedeng mabuhay ng mag-isa lang. So, gradually ma-integrate na natin yung sense ng partnership sa kanila, sense of grouping sa kanila, and letter B, pinaka-importante sa lahat, sense of belonging sa kanila. They belong. Okay? Meron na kaming group, meron kaming family, meron kaming department, meron kaming team. Yun. Kasi mahalaga yun sa growth ng isang estudyante. Kasi pagdating sa trabaho niyan, hindi naman yan magtatrabaho na mag-isa lang. Hindi. Lahat yan, meron ka-opisina yan, may co-teachers yan, co-workers yan. At kailangan ma-integrate natin to. Moving forward from pandemic to endemic, ma-integrate na natin sa kanila to. Maraming nawala. Nawala yung physical fitness talaga, nawala yung mental fitness talaga dahil nga puro tayo memorization yung nangyayari, yun yung misconception ng lahat, memorization yung ginagawa ng mga ibang teachers, nawala yung socialization, lalong-lalo na, at saka hindi na sila emotionally stable. Tingnan nyo, sad to say, meron tayong nababalitaan nagsusuicide ng mga students dahil hindi kinakaya yung task. Dahil natatabunan siya ng task. Na-overflow ng information yung kanyang brain. Yung cortex kasi, merong specific na set ng information na kaya lang niyang i-process. Kung tatambakan mo yan ng marami, meron mga nakakagawa nun, nakakapag-multitask, pero we are talking here in general sa population ng ating learners. Okay? So, moving forward, focus on collaborative performance tasks, on-site and collaborative but asynchronous information search off-site. Okay? So, another moving forward talking point, assessments or yung mga exams, assessments must focus on gradual transition to a few traditional high-stakes pen and paper to
to diagnose. To diagnose ha, to diagnose. Okay? Mamaya iintindihan nyo sa OBE yun. To diagnose, but more of performance for sustained creativity and critical thinking. Misconception ng assessment. I for one is guilty dito sa misconception na ito. When we say assessment, kasi ang mga teacher, ganito na sa isip nila, assessment at testo. Ano ka, 20/100, bobo ka. Yung kagad, yung naka-box kagad tayo na ganun kagad yung dinesisyon natin, ginudge natin sa kanila. Hindi sa bobo eh. Kumbaga, maaaring hindi pa natin nakukultivate yung mind niya para mag-work ng ganon, nang sa ganon maging katulad si student B ni student A na na-perfect yung exam. So assessments must focus on gradual transition to a few traditional high-stakes pen and paper to diagnose. Para malaman lang natin kung hanggang saan na ba sila, hanggang saan na ba si Mr. Garcia, hanggang saan na ba si Pedro, hanggang saan na ba yung kaalaman ni Petra. Ganon, to diagnose only. Hindi tayo pwedeng mag-judge dun sa assessment na yun palagi. Hindi. Kasi nasa ano tayo eh, ibang setup tayo eh. Ibang-iba to. We have to adapt. Okay? Hindi natin pwedeng gawin yung mga ginagawa natin dati. Talaga, totally hindi. Huwag natin tatanggalin yung hindi natin kino-compromise ang quality o kalidad ng ating mga tinuturo at tinuturuan at subject. Hindi natin i-compromise yun. Yes. Kailangan nandun pa rin yung set, yung bar na kailangan gusto ko maging ma-achieve nila to. Okay yan. Pero tatandaan mo ha, tatandaan nyo po mga future educators, mga teachers, na when we assess our student, we are only diagnosing kung ano ang kapasidad na nila sa period na yun. Hindi natin sila pwedeng i-judge na bobo nung estudyante ko na yun, tanga yun eh. Prelim nga niya, yung first periodical nga niya, 1 point lang siya out of 50. Tanga yun, bobo yun. Hindi. Tayo ay educator. Trabaho natin to. Trabaho natin to, sinumpaan natin to. Trabaho natin to. Trabaho natin, pagalingin natin sila. Kaya nga ako, hindi naman to na dun sa mga schools na institution na yun, karapatan nila yun. Pero pagka nakakarinig ako ng institution na sinasabing may entrance exam kami bago ka makapag-college namin. Kasi pagka hindi ka pumasa sa entrance exam namin, hindi ka pwede sa amin. It's quite ridiculously funny na gano'n ang maririnig mo. Kasi sinasabi mo, pinapangalandakan mo na ikaw ay education institution. Okay? So bakit hindi mo tatanggapin yung hindi nakapasa dun sa entrance exam mo? Para saan ka pang nag-exist ka pa bilang educational institution? Di ba mas maganda kung kunin mo sila dahil hindi nakapasa? Trabaho mo kasi yan eh, profession mo yan, sinumpaan mong tungkulin yan, pagalingin mo sila ngayon. Kung mahina sila, palakasin mo sila ngayon. Kung medyo may kahinaan sila sa thinking, patatagin mo yon. Yun ang hamon ng ating profesyon. Hindi ang hamon ng ating profesyon ay mag-grade. Hindi. Ang hamon ng ating profesyon ay pagalingin ang kung sino mang mga pumuntang estudyante sa atin, nagtiwala sa atin bilang maging estudyante natin. Patatagin natin sila, pagalingin natin sila, palakasin natin sila. At isang magandang instrument or tools, yung mga assessment na yan. Nang sa ganun, makikita natin, madadiagnose natin kung nasaan na siya. Right at this moment, nasaan na itong estudyante ko na to, nasaan na yung estudyante ko na yun. Nasaan na yung kapasidad nila, kakayahan nila. Okay? And then, pen and paper to diagnose, but more of performance for sustained creativity and critical thinking. Sa traditional setup,
Talagang test, quiz, ganyan. Pero sa new normal ngayon, moving forward, kailangan magkaroon na tayo ng emphasis palagi sa mga project-based na mga assessment, project-based na mga exams. Nung sa ganun, meron silang way para mag-isip sila sa sarili nila. Hindi yung kung ano lang yung dinadaldal natin, yun lang ang kakabisaduhin nila, yun lang ang isasagot nila sa test. Hindi. Kailangan yung maging performance nila. Okay? Magkakaroon ng sustained creativity and critical thinking. Yun dapat ang i-design natin na tactics, i-devise natin na tactics, i-strategize natin na tactics. Ano ang mga exams na pwede silang mag-isip, pwede silang magkaroon, ma-enhance yung kanilang creativity. Definitely, hindi yung paper and pen. Hindi pwede yun. Kasi hindi naman may enhance yung critical thinking nila ron eh. Unless otherwise, puro essay yan. Diba? Pero the best talaga yung experiences. Pag-research mo sila, pag-interviewin mo sila, bigyan mo sila ng concept, and then, patawid mo sa kanila yung concept na yun na sa sarili nilang pananaw, sa sarili nilang idea. Okay? And out of those concepts, gegradean mo ngayon yun. Yun yung assessment. Gegradean mo ngayon yun. Maaaring ma-surprise ka. Why? Baka maka-invento sila na bagong thinking, na bagong theory, na bagong concept. So yun ang i-enhance natin moving forward from pandemic to endemic and to being normal once again. Okay? So ganun dapat ang isa sa mga sasaalang-alang natin pagka nagtuturo tayo. Okay? Next. Moving forward, design a culture of self-study with regular feedback. Palagi to. Maski naman dapat sa face-to-face dapat ganito yung kultura na sila ay mag-aaral sa sarili din nila. Hindi kailangan na i-spoon feed natin sa kanila yung kailangan nilang malaman. Magbibigay tayo sa kanila ng concept, magbibigay tayo sa kanila ng mga references, magbibigay tayo sa kanila ng mga ideas, pero kailangan i-expand nila yung lahat. Extrapolate nila yun sa sarili nilang pangunawa. Pero may regular feedback. Feedback from whom? From you as teachers. Kailangan may regular feedback. Say for example, after a week, babalikan ko kayo ha. Patingin nga, ang ganda na. Pero parang mas okay pa yata na ganito yung kumbaga, napifeedbackan mo siya. Nang sa ganun, ayan na yung pinaka-correction mo. O rectification ng mga errors, mga remedials, yung mga, kumbaga, improvements, yun ang ginagawa ng feedback. Ang feedback hindi para mag-critic. Ang feedback para makaisip pa sila, para mag-improve yung gawa nila, para ma-rectify yung gawa nila, para maging maayos at maganda ang gawa nila. Yun ang ibig sabihin ng feedback. So, common misconception sa feedback is critiquing lang. Yung negative critic lang, hindi. Pagka when we say feedback, kasama yun. May improve sila. Okay? Next. Ito na. Okay? Moving forward, last item ko tayo actually is pinontian ko lang talaga kasi nga medyo meron kaming personal na pinagdadaanan ngayon sa family, pero gusto ko kasing mai-present to in my own humble way sa inyo. Itong topic na to na pandemic to endemic. Okay, so last item ng pandemic to endemic ng moving forward natin is emphasis on OBE. Okay, outcomes-based education. Ano ba yung outcomes-based education? So outcome-based education is yan yung student-centric. When we say student-centric, is student-centered. Okay? Teaching and learning methodology in which the course delivery, assessment are planned to achieve stated objectives and outcomes. It focuses on measuring student performance. In other words, outcomes at different levels.
yung pandemic learning, moving forward to endemic learning, puro outcome-based to. Dapat. It should be. As it should. Hindi talaga pwede yung traditional way of teaching dito pagka nasa pandemic setup tayo. Para pag nasa pandemic learning setup tayo, no, hindi talaga ubra. Kailangan talaga rito magkaroon tayo ng isang ng ng outcome na ma-derive sa ating mga students na ma-enhance yung skill nila at the same time magiging avenue para sa kanila na ma-showcase nila yung talent nila as individual, ma-showcase nila yung skills nila as an individual, not based on the preconceived exams na gegradean natin. Hindi. Ganon. Hindi natin gegradean yung effort, ha? Hindi yun ang ibig sabihin ng outcome-based talaga. Hindi. Hindi naman yun sa effort. Hindi siya nakashoot ng free throw na 0 out of 5 siya. Pero dahil hirap na hirap siya, 100 ko siya. Hindi. That's not what it means. Hindi. Ibig sabihin, titingnan mo ngayon yung sa tingnan mo yung anatomy, yung physiology niya. Medyo mataba siya, say for example. So, hindi siya nakaka-bend ng knees, say for example. So, ganun. So, gegradean mo siya ayon dun sa nakikita mo sa kanya, ayon dun sa kakayahan niya, kapasidad niya. Not necessarily gegradean mo siya sa effort na sinasabi. Hindi. Dun sa kakayahan niya, kapasidad niya. Dun mo siya gegradean. Dun sa nagawa niya, dun mo siya gegradean. Hindi dahil sa nagawa ng classmate niya na perfect niya yon. Tapos magiging bar na yon ng expectation natin na lahat sila ganun. Hindi. Okay? So, in simple terms, ganun ang outcome-based na education. Okay? So, ano-ano ba yung mga OBE way? OBE way, okay, yield students to become outputs rather than inputs. Ito yung ano yung sa tradition, mamaya maintindihan nyo lalo pagka pinasok ko na yung traditional way. Okay? Tatandaan nyo kaya kung nag-OBE na final item, ito yung para sa moving forward natin. Okay? So, dati kasi, input lang tayo ng input to sa mga students. Okay? Ganun lang. Okay na i-assess natin sila. Hindi. Kasi dapat sa OBE way, okay, makakagawa sila ng mga bagay sa ayon sa kakayahan nila. Okay, yun ang OBE way. It is a student-centered method. The teachers focuses on helping the students to develop their skills. Hindi yung kung ano lang yung gusto ni teacher, ito yung masusunod. Hindi. Magdi-design tayo ng mga syllabus, ng mga curriculums, ng mga methodology na nang sa ganun na cultivate natin yung kakayahan ng mga student natin. Yung mga skills na natatago nila na kailangan lang palang makultivate. Kailangan lang palang kalabitin. Yun. Okay? All the learning objectives will clearly attain in order to achieve the progression. So, ibig sabihin, yung mga learning objectives, meron kasi preconceived learning objectives na pagka-OBE. Okay? So, yun ang i-attain talaga ng mga students. Doon natin makikita yung progression nila doon sa in-between. Para ma-attain bago nila ma-attain yung specific goal natin sa kanila. Okay? So, yung progression na yun ang magiging learning process nila. Yung progression na yun. Okay? So, ganun din naman sa traditional way. Yes, ganun din. Pero doon sa doon sa measurement, doon sa metrics nun, hindi. Iba. Dati, pagka ganun, bagsak na kagad. Ngayon, hindi. Gegradean natin sila doon sa progression nila. Yun ang OBE way. It adjusts the strengths and weaknesses of students to further develop their knowledge and skills. Hindi tayo nakaset ng pinakamataas na bar na expectation na ganito, na gagawa nila kagad to dapat. Hindi. Kumbaga, nasa progression again. Pagka ganun ang gagawin natin, of course, may strengthen talaga yung mga skills ng mga estudyante. At the same time, yung mga weaknesses nila, okay, mai-eliminate nila dahil nga unti-unti in progression. It have
a hands-on activities that they will develop their skills through their experiences. Kalimitan sa traditional way, walang hands-on activities talaga eh. Turo lang yung teacher, makikinig lang sila. Got it! Sige, quiz. Kabisaduhin nyo for 5 minutes. Ganun lang. Okay? It provide a clear picture of what is essential for students. Pag sinabing what is essential, kung ano yung mahalaga sa estudyante na magagawa nila. Kumbaga, clearer ang picture pagka OBE way. Mas malinaw, mas polish ang ang visualization ng students na ganun ang kailangan. Pagka OBE way. Okay? Rather than just listening and learning. Katulad ng sinabi ko kanina sa inyo, outcomes-based education provides students demonstrations to tasks and what they are able to do. Puro practical way talaga. Yan yung concept ng OBE. OBE, nandito na yan, way back pa. Tagal na yan. Pero ngayon lang ulit na medyo pumuputok-putok dahil nga kasi pandemic learning tayo. Ito yung naisip kong way na akmang-akma na talaga yung OBE, yung pandemic setup. Okay? It defines the outcomes of what students may achieve in the entire curriculum. Hindi katulad ng sa traditional way, sa curriculum, ito pag-aaralan, makakabisado ko to, ito sasagot ko sa board exam. Hindi. Sa OBE way, maa-apply ng mga students yung mga napag-aralan nila na yun, kaagad habang nag-aaral. Hindi na nila hihintayin magtrabaho. Habang nag-aaral, na-apply nila. Why? Kasi nga magde-devise tayo, magde-design tayo, magde-develop tayo ng mga tactics in a way na may enhance yung skills nila. Okay? It provides outcomes, specifically learning outcomes, which tells what a student can provide as a result of a learning experience. Okay? So, mas maganda talaga ang OBE way. Maski naman sa face-to-face eh. Ako, proponent ako ng OBE. Mas maganda talaga siya. Kumbaga, mas na-enhance ng mga students yung galing nila na hindi nila sukat akalain na meron pala sila. Okay? Traditional way. Ano ba yung mga traditional way? Medyo self-explanatory naman na to, pero papahapyawan natin. Teacher-centered to eh. For the teachers is discussing for the students to understand. A model of education that is just to transmit knowledge and understanding of ideas to students. Ganun lang. No hands-on activities that the students will experience. Okay? It is all about recitation from the teacher while the students are just sitting and listening. Assessing or memorizing what did the teacher discuss to students. No activities that evaluate the knowledge that the students acquire or what you call performance tasks. Familiarizing and memorizing what the teachers lecture, and in evaluating the students' learning, there is a written assessment in the end of the curriculum or what you call an examination. Ano nga ulit yung sinabi kong suggestion do sa design tactics natin? We do away with the written examination sa finals. Hindi siya makakatulong sa pandemic eh. Sa pandemic learning. Palitan natin project-based, research-based. Okay? So yun ang mas maganda kasi may enhance yung critical thinking ng mga students natin. Okay? Some students succeed because of lack of knowledge and experience that they need to continue in a higher education, such like colleges. Students are dependable to teachers who is just teaching without any demonstrations that the students need in order to understand more. Daldal lang ng daldal yung teacher, nasa likuran lang niya yung blackboard or yung whiteboard. Daldal lang ng daldal. Ganun lang. Yun ang traditional way. Okay? So, going back. To end this, okay? Tatandaan niyo palagi ito. From pandemic to endemic tayo. Okay? Tatandaan niyo to. We are not here to manufacture grades. Bilang teacher, hindi kayo nandito para mag-manufacture lang ng grades. Bilang students, hindi kayo nandito para mag-manufacture ng grades. Nandito tayo sa eskwelahan para matuto. Nang sa ganun, yung matututunan natin
magagamit natin as skills nang sa ganun, ma-apply natin sa profession natin. Pagka tayo ay nandito just to manufacture grades, kaya ka nag-aaral just to manufacture grades, kaya ka nagtuturo just to manufacture grades or get salary or what, patay na yung edukasyon na sinumpaan natin. Okay? So, corny man pakinggan, pero that is the way it should be. Okay? Nung may sinumpaan tayong tungkulin. At kayo bilang estudyante, kailangan yung mag-aral. Sir, nakakatamad ng online learning. Sir, wala kasing sir, nakakasawa. Sir, dapat nga may academic freeze ngayon eh. Sir, dapat nga hindi kami nag-aaral ngayon. Paano kung ang pandemic ay tumagal ng mga 10 years? Who knows? So, asan tayo? We should be grateful. We should be thankful na in spite of what is happening around us, nandito tayo sa eskwela. So, hindi kami natututo. Kaya tayo hindi natututo dahil ang pananaw natin nga is we are here just to manufacture grades. Namnamin mo yung module na ginawa ng teacher mo. Namnamin mo yung lesson na ginawa ng teacher mo. Namnamin mo yung dinaldal ng teacher mo sa online class mo. Namnamin mo. Lagay mo sa puso mo. Chances are, ma-appreciate mo clearly at happily yung pag-aaral mo. Walang pinag-iba yan doon sa sermon ng pare. Nasabi ko na to sa mga naging students ko. Walang kaibahan niya sa sermon ng pare kung Katoliko kayo or sa preaching ng pastor kung Christian kayo. Pagka nagsisimba tayo, anong ginagawa natin? Ang ginagawa? Ganito, ang oras na. Tagal naman. Uy, yun, communion na, okay na. Lapit na. Or di kaya pagka nag-preach yung pastor, ang oras na. Uy, offering na. Lapit na. Diba? Pero subukan nyo lang sa Sunday na darating. Subukan nyo sa Sunday na darating. Kung Katoliko kayo, magsimba kayo, namnamin mo yung sermon ng pare. Kung Christian kayo, namnamin mo yung preaching ng pastor. Mararamdaman mo after mong magsimba, ang sarap magsimba. Ganon din sa pag-aaral. Subukan mo na when you're in an online class, namnamin mo yung mga sinasabi sa iyo ng teachers mo. Namnamin mo yung mga modules na ibinigay sa iyo para pag-aralan mo. Makikita mo, at the end of the day, at the end of the sem, masarap nang mag-aaral. In spite of us being in the remote setting set up. Wala na tayo sa panahon ayoko, yung mga complaints. Ito yung panahon na kailangan natin magtulong-tulungan para sa ikauunlad nating lahat. Kumbaga, nagtsatsaga ang ating mga nanay at tatay para kayo ay makapag-aral. Suklian natin sa pamamagitan ng mag-aral kayo ng mabuti. In spite of us being in a remote setup. Okay? So yan lang ang maiaambag natin sa inyo. Lahat bilang future educators, magtuturo kayo, magiging teacher kayo, mga mister at saka miss, at saka yung mga teachers na nandito ngayon, yun ang tatandaan natin palagi. Different folks, different strokes. Hindi pare-parehas ang kapasidad ng ating mga estudyante sa pag-aaral, sa kakayahan sa buhay, sa mga gadget, sa mga data, sa pera. So we have to be broader sa ating mga considerations. Yung perspective natin kailangan doon. Okay? So, that's about it. Maraming salamat sa inyo sa sandaling time natin. Thank you very much and Happy New Year sa inyo. Okay? Thank you.